Tayo ngayon magpapatuloy ng ating pinakahuling module no ng ating pag-aaral at ibig sabihin nun ano na we are now at the home stretch ika nga no na tayo ay ano na no papalapit na tayo sa huling yugto ng inyong paghanda ng inyong pong pagsasanay para sa DOH Massage Licensure Examinations. At tulad nung napag-usapan natin, ang itong pinakahuli nating topic is about microbiology and pathology for massage therapists. So ano po yung ating learning objective? Number one, ito po ay para maunawaan po natin. We'd be able to know, to define what a microbiology is, what pathology means, and mga concepts, no, mga idea na may kinalaman sa bagay na ito sa infectious diseases, katulad halimbawa ng mga iba't ibang mga bacteria, mga viruses, the the fungi, and even the parasites. And the second objective is for you to be able to learn and explain the basic principles behind the microbiology and pathology, and of course about the transmission and infection control program, infection control measures. No, paano natin sa ating hanay bilang mga massage therapist, paano tayo makakatulong na masawata no, or makontrol ang mga iba't ibang maaring maglilipa ng mga harmful microorganisms sa loob ng ating mga massage rooms. Ayun po. At yung panghuli, you would be able to understand the role of massage therapy in promoting wellness, no? Paano po 'yan, ano po ang papel ng massage therapy patungkol dun sa paglaganap ng wellness at pagbibigay suporta po sa pagkakaroon po ng natural healing processes, no? Healing methods sa ating katawan sa konteksto po ng massage microbiology and pathology. Ayan. Now, sa ating pagpapatuloy, ang ating unang tatalakayin ay ano bang ibig sabihin ng microbiology? Ano ba ang kahulugan ng microbiology? No, as the name implies, pag sinabi nating micro, it has something to do with small, little, unseen even na mga organisms, no? And biology, kung maalala niyo po yung inyong pag-aaral nung high school o na even ng elementary, biology is the what? Study of life. No? Study, pag-aaral ng buhay. At dito ngayon sa ating aralin ay ito ay alamin natin kung ano po yung mga tiny organisms na yan, ano ba yung mga microscopic na mga organisms na yan, at ano ang maaring maging dulot niyan sa ating katawan. We have to remember, my friends, that when it comes through microorganisms, not all microorganisms are bad. Hindi lahat ng mga microorganismo, hindi lahat ng mga germs, no, hindi lahat po ng mga bagay na to ay nakakasama. There are also microorganisms that are helpful, that are useful in our body. At the same time, meron of course, no, meron naman talagang mga ika nga, mga masasamang mga uri, mga masasamang lipi. Yan. Okay? So yun po yung ating babantayan. Bilang mga massage therapist, paano ba natin madidetect? Paano ba natin malalaman kung ito po ang mga ano na to, mga organismo ba na to ay makakasira sa ating katawan? Ayun po, no? And then, para mas maigi natin maunawaan, then we will be exploring kung ano po yung iba't ibang struktura ng mga, well, of course, unahin muna natin, alamin ano ba yung mga iba't ibang mga hanay ng mga microorganisms, and then yung kanilang mga struktura, ano yung kanilang mga ginagawa, no? Genetics even, at paano sila nag-interact sa bawat isa, no? Sa kanilang kapaligiran. At ito naman ay kabilang pag ito po ay nasa hanay ng mga tao, nandun po sa mga hayop, no, and even sa mga halaman, no. So yun mo yung ano po natin, yun po yung titingnan po natin. Although our main focus in the next few days ay aralin po natin paano po ito maaaring makakapekto sa ating gawain bilang mga massage therapists.
Okay, so that's all about the microbiology, the study of living organisms, the minute, the small, the little, the unseen, microscopic na mga microorganismo. Now, tutungo naman tayo sa sumunod na bahagi ng ating titulo ng ating pag-aaral which is pathology. Ano pong ibig sabihin ng pathology? Kung ang microbiology is the study of the small microscopic organisms, ang pathology naman ay pag-aaral ng mga iba't ibang uri ng sakit, no? The pathogens, ika nga, ano yung kanyang dahilan, papaano siya nade-develop, at papaano yung epekto noon sa katawan ng tao. Ayan po, yun po yung ating titingnan. Ito po ay may kinalaman sa ating pagsusuri ng mga ika nga na mga tissues, ng mga organs, ibang mga bodily fluids, yung mga secretions, yung mga lumalabas sa katawan at tingnan din po natin kung papaano po ito at maunawaan po natin yung mga iba't ibang katangian ng mga diseases na ito, papaano siya dumadami, papaano siya makukontain, papaano siya may prevent. Okay? So in other words, in summary, ika nga, pag pinag-usapan po natin yung microbiology, ito po ay patungkol doon sa mga microorganismo. Habang naman pag narinig natin yung salitang pathology, ito naman ay patungkol sa mga iba't ibang mga karamdaman, iba't ibang mga disease at ano yung epekto noon sa mga living organisms. Okay? So microbiology, study of microorganisms. Pathology is the study of diseases. Ayan. Ngayon ay tutungo tayo sa mga iba't ibang mga katawagan no, na ating ma-encounter sa ating pong pag-aaral dito sa ilalim po ng microbiology and pathology. Number one in the list is carrier. Ano pong ibig sabihin ng carrier? Carrier is a person who is infected with a pathogen that does not even show symptoms. So, pag ibig sabihin po nun, ang isang tao po ay maaring carrier, maaring any one of us is a carrier. Nagdadala po tayo ng mga infectious na mga microorganisms at maaring hindi natin po nararamdaman yan o maaring hindi po nakikita sa atin. But just the same, we are a carrier kapag po mayroon pong sa bahagi ng ating katawan na ito po ay nagkaroon po ng infeksyon at nagkaroon po ng pagkalat po ng mga microorganisms. The next word that we are going to take a look at is yung salitang communicable diseases. What do we mean by communicable diseases? A communicable disease is any disease that can be transmitted from one person to another, from animals to humans, no? From one person to another person, or from um, from animals to human beings. Okay? So yun po yung communicable disease. Yun po yung mga uri po ng karamdaman na naisasalin, no? Naisasalin mula sa isang tao tungo sa isang tao o mula sa isang hayop patungo sa tao. Ayun po ang communicable. Ang sumunod naman, well of course, yung patungkol sa communicable disease, ito po ay nangyayari. Ito po ay nagkakaroon po ng pagsasalin-salin at ito po ay nagaganap sa pamamagitan ng tinatawag natin na direct contact, no? Ibig sabihin no, pag tayo ay nagkakamay, no? Pag tayo naman ay nagbeso-beso ng ating kaibigan or pamamagitan po ng droplets, yung droplets na yan, pag tayo ay umubo, pag tayo ay nabahing, no, may lumabas po na gano'n, may mga droplets pong lumalabas na gano'n, at nagkataon na yung droplets na yun ay may infection, so tayo din po ay magkakaroon po ng ganong klaseng transmission. Okay? Or katulad po ng tinatawag na victors. Ano po yung victors? Pag sinabi pong victor, ito po, o narinig niyo po yung salitang victors, ito po yung nangangahulugan na ito po ay sa pamamagitan po ng ibang carrier, halimbawa katulad ng lamok, no? Ang lamok na mayroong dengue, ayan po, pag may kinagat siya po ay nagkakaroon po ng ika nga no na infected na po siya at mayroon po siyang dinapuan na isang balat na isang tao po ay doon po no maaari na pong kakalat po yung mga harmful microorganisms. The next one is contagious.
So I would like you to take a closer look kung ano yung pagkakaiba ng communicable at ng contagious. Kasi madalas natin maririnig, no, lalo na pag tayo po ay nagagawi sa mga hospital, sa mga clinics, yung ganon. Now, a contagious disease is a specific subset of communicable disease. Tingnan po na, tanda natin ha, ito po ay isa pong bahagi po ng communicable na disease na karamdaman that is easily spread from a person to another person, typically through a direct contact or close proximity. Ano pong ibig sabihin po noon? Sa pamamagitan po, yung pagsasalin po niyan ay sa pamamagitan po ng direct, no? Pag sinabing direct, meron pong ugnayang direkta at sa pamamagitan po ng even close proximity. Pag narinig natin yung salitang close proximity, even po nandyan lang po sa tabi, even po nandyan lang po sa isang sa isang sulok na malapitan po, no? Yun po yung close proximity. In other words, ang communicable disease ay nagkakaroon po ng pagsalin-salin sa pamamagitan po ng ibang paraan katulad po ng direct contact, katulad po ng mga droplets, katulad po ng mga vectors na mga lamok. However, pagka dating naman po sa contagious, ito po ay mas potent. Mula sa contagious, naging potent po yan sapagkat yung effect po niya ng kanyang pagsasalin po ng mga harmful microorganism ay sa pamamagitan po even by just being close to the person who is being infected. Okay? So, ibig sabihin nun, mas matindi po yan, no? Yan po yung mas matinding level. No? Although pareha po silang nakakahawa, pero pag contagious na po yan, mas matindi po yung kanyang potency na sinasabi. The next one is, bakit nasa number 9 na tayo? Sorry ha. Yan, sa 5 muna. Endemic. Okay? Ano pong ibig sabihin po ng endemic? Endemic is something that occurs, something that happens, no, when it comes to a disease sa isang community, no, sa isang kalipunan, sa isang grupo ng mga tao. Kaya yun po yung sinasabing endemic, no? Kunwari, yung isang sakit ay endemic sa isang barangay, no? Ibig sabihin po noon kumakalat po 'yan, nangyayari po 'yan sa isang barangay. That's the word endemic, no? Within a small circle of people. Ang sumunod po ng salita na ating pong titingnan ay yung salitang infection. Infection means this is an invasion of the body tissues by pathogenic microorganisms. In other words, ito ngayon ay yung paglilipat, no? Ito ngayon yung panghahawa ng mga harmful microorganism from one body of tissue to another, no? So yun po yung tinatawag po natin infection, no? And then, napag-usapan natin kanina, microbiology refers to the study of biology that deals with microorganisms, and yung microbe mula sa actually yung salitang microbiology salin mula sa salitang microbe, ibig sabihin po noon, a very tiny form of life that can only be seen under a microscope. Ibig sabihin po noon, napakalinggit, no, napakaliit po na tiny form. Ibig sabihin nun, maliit po na elemento, maliit po na hayop, no, na makikita lamang sa pamamagitan po ng gamit po ng microscope. Okay? So the next one here is, tingnan po natin, ayun na po, tumalo na tayo kanina, balikan natin si 9. Yung pandemic naman, okay? Kanina endemic. So pag sinabing endemic, within a small area, within a small locality, within a small barangay. Ngunit, katulad po ng COVID-19, nung sinabi po na COVID-19 pandemic, ibig sabihin nun, ang pangyayari po ng pagkalat ng mga microorganisms na ito, ng mga harmful microorganisms na ito, ay nagaganap sa buong malaking area o katulad halimbawa ng global na pangyayari, no? Ibig sabihin ng pandaigdigan, no? That's what it means by pandemic, no? Kaya kaya kung marinig niyo po yung salitang pandemic, ibig sabihin malawakan na po yung pagkalat po ng disease. Whereas yung endemic, it only happens in a small locality. Commonly po, ang halimbawa po niyan ay mga dengue.
dengue, dengue, dengue ng mga atake po. Kasi yung dengue po, nasa isang, nakakonfine po yan sa isang locality. But there are times, kumakalat po yan from one barangay, it goes to another barangay, no? So, depende po yan sa area. Kasi po, ang normal po na habitat ng dengue po, ayon po sa mga experts, ay yung mga maruruming tubig, maruming kapaligiran, mga tubig na nakatiwangwang dyan, no? Na mari pong yun, doon po siya mag-hibernate, doon po siya dadami, and then yun na po, no? Pagka medyo nasa ano na po siya, nasa hustong gulang na po yung lamok na yan, ayan na po, kakalat na po yan at maghanap po ng kanyang nabibiktima. Ang panguling salita is the pathology, like what we have studied kanina. As opposed to the microbiology, pathology is the study of the cause and effect of diseases. Ano po yung panimula? Ano po yung epekto ng mga iba't ibang harmful microorganisms na nagdudulot ng mga iba't ibang mga sakit. Okay, so we will now proceed sa pag-aaral po natin ng mga common microorganisms at ano yung kanyang mga iba't ibang mga description. Una sa lahat, ayan, ang unang pag-aaralan natin ay yung salitang bacteria. Ang ibig sabihin po ng bacteria, this is a large group of single-cell microorganisms. Okay? Pag sinabi nating large group of single-cell microorganisms, ito po ay isang silula, ito isa po isang grupo ng mga nag-iisang mga silula, no? Single cell na na may kalipunan, may mga kasakasama po 'yan. Ibig sabihin no, marami siya, no? Marami po siyang mga nag-iisang selula na mga mikroorganismo. Kaya po ang tawag po niyan ay bakterya. Now, ano po yung kanyang mga halimbawa? Pagka bakterya po, lagi natin makikita yung salitang kukay, no? Pag sinabing kukay, ang kanya pong hugis ay pabilog. I think let's take a look dito sa una kung ano yung ayan, this is a kukay, no? Pabilog po. Staphylococcus is a type of microorganisms o bacteria na potent po, nagkukos po ng karamdaman sa tao. The second type of a bacteria is yung tinatawag nating spiral, no? Spirochetes. Ayan. So, tingnan natin yung dito po. Ayan. So ito po, andun po yung kanina pala. Ito po yung spirochetes, no? Spirochetes, ito po yung spiral form of, kung makikita mo, pag ano po siya, pabilog po siyang pababa, no? Kaya parang, dito yata galing yung kanta na yun, no? Yung spaghetti pababa, pababa, ng pababa. Yan po. So yun po yung spirochetes or spiral type of bacteria. Ang sumunod po ay meron po tayong comma shape na bacteria or in other words, ito po yung mga Vibrio, no? Vibrio. Ayan po, comma shape. Yan, yung mga cholera po, meron po siyang mga nasa dulo po niyan, meron po siyang may mga buntot, no? Yan, ang kanyang parang yung minsan nga ang kanyang larawan ay parang may comma siya sa dulo, no? May buntot. Na-miss out natin yung pahaba. Ito po yung rod shape na uri po ng bacteria at ewan ko lang kung nalalaman niyo po na yung ating pong iniinom na ano po yung Yakult. Ayan. Yung Yakult po na yan is a form of a bacilli. Ibig sabihin ng pahaba po siya, maliliit po yan, pahaba po yan ng mga bacteria. Fortunately po, no? Fortunately po, yung mga lactobacilli, I really don't know kung pati yung ibang klase, no? But for what we are drinking, particularly yung mga type po ng Yakult, ito po ay nakakatulong sa katawan ng tao. Okay? Lalo na yung sinasabi nilang Lactobacilli shirota strain. Pag sinabing shirota strain, ito po ay imbensyon. Ito po ay discovery ng isang Hapon na ang pangalan po niyan o apelyido po niya ay Shirota. No? Itong si Shirota, siya po nakadiscover po ng bakterya na ito, ng Lactobacilli na ito na tumutulong, no, na tumutulong sa katawan ng tao. Saan po siya namamalagi? Pag ininom po natin, tumutungo sa ating tiyan. Ano po yung ginagawa po ng Lactobacilli, Shirota strain?
hinahanap niya po yung mga ano, mga waste no, mga mga ibang mga harmful microorganisms at kanya pong kinakain. Kanya pong sinisira, kanya pong nilalamon, no? So yan po ang Lactobacillus cerotis strain. Kaya pag uminom kayo ng Yakult, definitely po as long as it stays in the stomach, okay po yan, no? Siya po'y tutulong po para linisin po yung ating pong stomach, yung ating pong internal organs. Okay? Kaya lang po, katulad po ng sinasabi po ng mga experts, kapag ang isang pong bakterya ay nanalagi sa kanyang natural habitat, pag sinabing natural habitat, yung normal area na kung saan siya dapat mamamalagi, it remains safe for the human host, no? However, kapag si Lactobacilli ay lumipat, halimbawa mula doon sa tiyan, no, mula dito sa kanyang dapat nakalalagyan, naisipan po ni Lactobacilli, no, naisipan niya pong mamasyal. Sabi niya, mamasyal kaya ito sa utak ng tao. Kakalat po yan dito. Pag the moment it reaches the brain, then it becomes what we call in the English as pathogenic. Ibig sabihin po, no, naging harmful na po siya. Kung dito po ay ano po siya, very friendly po siya, very useful po siya, the moment it goes away from where it is, where its natural habitat is, kumalat po yan, pumunta sa ibang area, then it becomes fatal, it becomes what we call as pathogenic. Ayun po, no? Kaya wag yung hayaang kumalat po yung mga lactobacilli na yan sa iyong utak na. Pero yun lang pong hypothesis, no? Yun po yung ano lang po, observation lang po ng mga experts na kailangan lang po nandun po siya sa kanyang habitat, then it remains productive, it remains useful sa katawan po ng tao. Okay. Ayun po. So yun po ang patungkol po sa bacteria. Ang sumunod naman po ay, hulaan niyo po 'to, this is a virus, no? Kung inyo pong maalaala yung kasagsagan po ng COVID-19, ito po yun, no? Mayroon po siyang corona shape na sinasabi. This is a microscopic microorganism. This is a microscopic organism, dapat alisin natin yung micro na yan, that grows or replicates only in living cells of any organism. Okay. So, suriin natin na maigi. Kanina, ang bakterya po ay one-celled microorganism. Tama? So one-celled microorganism na may iba't ibang mga hugis, may spiral, mayroon pong siyang long, mayroon pong siyang comma shape, things like those. Pero po ang virus naman po, microorganism din, harmful din po siya. However, ito po ay nabubuhay, ito po ay dumadami doon sa isang living cell. So ibig sabihin po noon, naka-attach po siya sa balat o sa bahagi po ng isang living microorganism, no? And then, ang sabi po, later we will find out na ito po ay kusa pong mamamatay kapag yung host ay namatay. Pero po siya, pagka mahina po yung host, katulad po na nangyari sa COVID-19, kapag mahina po ang resistensya ng host, pwede niyang i-overwhelm yung buong katawan ng pasyente, ng client, at maaring ikamatay ni client. Okay? So, yun po yan, ha? Yan lang po yung tingnan po natin, no? It lives within a living cell, and if the living cell dies, then it naturally dies, no? Okay. So how many viruses do we have in the environment? Yan. Ang sabi po ng mga experts, there are over around 200, no? 200 mga viruses ang maaaring matatagpuan sa katawan ng tao na maaari po makapagdulot ng iba't ibang mga pinsala. No? If they remain unchecked, if the resistance becomes low, then probably they could fight, no, and they could destroy the system, and then eventually the person dies. Ayun po. Now, yeah, I like this one. Ang sabi po rito, they are self-limiting though. Pag sinabing self-limiting, limiting. Limiting o limiting? Yan. Limiting. Okay, mamili na lang kayo kung alin doon. Okay? Self-limiting, ibig sabihin po noon, hindi po siya makakakilos po by itself, no? Nakakalimit lang po siya.
kung saan po siya nagkaroon po ng infection, doon lang po siya mananatili at doon po siya maaring dumami at doon po siya maaring magapi. Ayan. Okay? So, yun nga, tulad ng sabi natin kanina, kapag ang katawan ng tao ay naging strong yung resistance against the virus, then what does it do? It limits, no? Ibig sabihin, nakukontrol niya na yung pagkalat ng virus at hindi na siya maging harmful, no? Maring nandyan pa rin po yan, maring nanatili po sa ating katawan, pero dahil malakas po ang ating resistensya, hindi po makaporma, hindi po makapus ang gano'n, no? Makagano'n po yung virus na 'yan. Kaya mahalaga po tulad sinasabi ng mga doktor natin, mahalaga po na kumain tayo ng sapat na pagkain, na tumpak na mga malulusog na yung mga sustansyang pagkain, no? Magpahinga tayo ng maayos sa ating katawan, iwasan po natin yung mga bisyo ng paninigarilyo, pag-iinom ng alak na nakakasira ng ating katawan at panghihina ng ating pong resistensya. Ayan. And yan, ito na po yung sinabi natin kanina, yung pinakalarawan po ng ating pong coronavirus, no? Ito yung coronavirus na yan. Kaya nga COVID-19 sapagkat ito po yung unang na-discover noong taon 2019. Pero po, di ba, grabe yung laganap na effect nun sa buong sandaigdigan, no? At alam nyo naman siguro na may nagsasabi, galing daw po yan sa China, sa isang laboratory. May nagsasabi naman po ay galing daw po yan sa isang palengke sa Wuhan. Ayun po, at doon yan kumalat po yan, no? Dahil po sa speed of travel ng mga tao, sumakay ng eroplano, yung mga ganun-ganun, madaling kumalat at kumalat at kumalat at naging global pandemic, no? Affecting several millions of people all over the world. Okay. Ang pangatlong microorganismo na ating titignan ay ang fungi. Ano po yung fungi? It is a plant-like organism that does not make any chlorophyll. Pag sinabi natin chlorophyll, wala po siyang green color, no? Na nagbibigay ng kulay green. Okay, yan po yung fungi. Halaman po yan, maliliit po yan, hindi po nakikita ng ating mga mata, subalit andyan po, kumikilos po. Pero meron din po mga fungi na medyo malalaki, katulad po ng mga mushrooms, no? Kamag-anak po yan ng mga fungi na malilinggit, yung mga yeasts at yung mga molds. Okay? Sabi mo nga po dito, this is para halimbawa po na isa pong parasitic na halaman sapagkat it does not make its own food. Yung fungi po hindi po yan gumagawa ng kanyang pagkain at ito po ay nabubuhay sa pamamagitan po na organic matter and it depends on other life forms. So, siya po ay parang katulad din po ng virus, no? Tulad sinabi po natin, nakadepende po 'yan sa ibang life forms na buhay para po siya ay mabuhay. Okay? So a simple fungus reproduces by budding. Paano po yung budding? Pag kinakamot po natin, yan, ginaganon po natin, halimbawa, yung paa natin, meron po tayong buni dyan, meron po tayong kinamot mo po yan, ano po yan, napipilas, no? Pag napipilas po yan, nagkakaroon po siya ng spores at yun po, dadami po siya sa ganyang pamamagitan, no? So, bawat kamot, dadami po yan. Bawat kamot, lilipat to, dadami po yan, no? Kaya nga, ang tawag niya minsan ay asexual reproduction. No, di tulad ng lalaki at babae, no, pag nagtalik po yan, ayan, nakabuo po sila ng bagong salin lahi. Pero po yung mga fungi, for a while. Yung mga fungi po ay hindi lang po niya kailangan po ng ibang paraan ng pagsasalin lahi. Kamutin mo lang, ayun, dadami na po siya. Kaya ang sekreto po ng pagpapadami po ng fungi, pagka mayroon po kayong buni, mayroon kayong an-an, may mga alipo nga po kayo, kamutin nyo ng kamutin, presto, there you are. Mayroon ka ng farm ng mga microorganisms na ang kanyang katawagan ay fungi. Ayan, di ba cute yon? Okay. Andiyan pa rin ba kayo? Nasusundan niyo ba o medyo mabilis? Pasensya na, talagang mabilis tayo. Pero po, ito lang po mga konsepto naman to na dapat natin maunawaan sa isang perspektibong pangkalawakan, no? Pangmaramihan. No? Okay, so ito po yung halimbawa pa ng mushroom. Ano po yan? Virus ba, bacteria o fungi? Ayan, so this is an example of a fungi. Okay? Ayan naman po, ito po ay
yeast, no? Ayan. Ah, sorry pinakita ko sa inyo yan. Pero yan po ay nasa sexual organ po ng kababaihan na infected po ng candidiasis. Candidiasis. Okay, ito naman ay halimbawa po ng mold, no? Yung mga ganun. So hindi po natin makikita to our naked eye. The next one, I think this is the second to the last, ay yung protozoan. Ano po yung protozoan? This is a lowest form of an animal and single-celled that feed on anorganic matter. Ayan, yung protozoan ay ganyan po, no? So, ito po siyang isang uri ng hayop, hayop talaga. Ngunit ito'y hayop na nag-iisang selula, no? At siya ay nabubuhay muli para siyang nasa parasitic na kategorya sapagkat nabubuhay po siya sa ibang organic matter, no? Didikit po 'yan at diyan po siya mabubuhay. Okay? The more complex, this is more complex than a bacteria kasi yung bacteria po natin, di ba, single cell din po siya, pero po siya, meron po siyang tinatawag na membrane-bound organelles. No? So membrane-bound, meron po siyang sarili pong, parang yung cellula po na yan, no? Na meron pong sarili po siyang organelles, meron po siyang element po na nagkukos po ng kanyang buhay. That is a protozoan, no? And according to research, meron pong higit kumulang na mga 30 protozoan na maaari po magdulot ng iba't ibang karamdaman sa isang tao. So yung pang-apat po natin ay protozoan, no? Protozoan. Ang panghuli, ayan. So ito yung halimbawa po ng yung protozoan na ito, Plasmodium. Ito po ay nagdudulot po ng sakit na malaria, no? So kung maalala po yung panahon po ng ng kasagsagan po ng malaria sa lugar halimbawa ng Palawan, no? There was a time talagang grabe po 'yan. Yan po ay sanhi because of that kind of protozoan. The last but not the least na mga common microorganism na dapat nating maunawaan bilang mga massage therapist ay yung tinatawag nating parasites. So I think alam naman ng lahat sa atin na pag sinabing pong parasite, ibig sabihin nun depende po sa ibang tao, no? No? Parang minsan may biruan, no? Naku, iwasan mo na yung lalaki na yan. Naku, wag kang makipag-boyfriend diyan kasi parasite yan. No, ibig sabihin po nun ay ano po yan, no? Dumidikit lang po yan, umaasa lang po yan, nagpapakain lang yan o kumakain lang yan, pero wala po yan na idudulot, no? Pero pagka nawala ka, hindi na yan mabubuhay. Kaya po parasite yung tao na yan. Parang ano ba, parang may hugot, ano po? So, a parasite is an organism living in and obtaining nourishment from another organisms. So, at tulad ng sinabi natin kanina, yung virus is a form of a parasite, no? Kasi po, nabubuhay lang po siya sa living organism. Okay? Doon po siya nakakuha po ng mga nourishment. At doon po siya, ano po, yun po yung dahilan ng kanya existence, no? So, according to DOH, meron pong dalawang uri ng mga parasites, no? Yung una ay facultative, yung pangalawa naman ay obligate. Okay? Ano ang difference ng dalawa? Pag sinabi nating facultative, ibig sabihin po noon, they live on together in one organism, but they are also able to live independently. Ibig sabihin po noon, pwede siyang mabuhay kasama po yung kanyang mga katropa, pero kaya din mabuhay mag-isa. No? Kaya din magsarili. Yung gano'n. Parang tulad ng iba sa atin, no? Nagsasarili. Ayaw makihalubilo. So, gano'n po yung facultative. Now, what about si obligate? What about si obligate? Pagka si obligate po, yung isang parasite po na yan ay may tuturin pong obligate, ibig sabihin po nun, ito po ay umaasa entirely doon sa organism na yan for survival. The moment you detach that person, that parasite away from the host, wala po. Ano po, matitigok po yan. No? Di tulad ng facultative, pwede po siyang may kasama, pwede po siyang mag-isa. Buhay po siya, nakakayanan po niya mabuhay, pero si obligate po, hindi po niya kaya. No? So, ayun. Gusto ko sanang kumanta, eh. Hindi ko kayang gano'n, hindi ko na maalala yung karugtong. Okay, so iyan po yung halimbawa po ng facultative parasite, Acantha amoeba.
So ito po yung nakakaapekto po sa mata, sa balat at maging yan, take note, nervous system. No, kung tindi niya, no? Pati nervous system ay kanyang ipenetrate. Ayan, ang katulad po ng sinasabi po natin na coronavirus, itong COVID-19, this is an obligate kasi po hindi niya kayang mabuhay mag-isa. No? Ayan. So the moment you detach that one from the living host, mamamatay po yan. No? Kaya po, pag namatay po yung host, eh yun, mamamatay din po siya. Hindi niya kayang mag-isa. Okay. Ayun po. So I think there you are. Ito po yung ating pag-uusap patungkol po sa mga iba't ibang mga microorganisms. Tulad nung nasabi natin kanina, meron po tayong 5 uri ng mga microorganisms. What are those? Number one, you have the virus. Number two, well, of course, the number one in our list is bacteria. Number two, the virus. Number three, you have the protozoa. Number two, you have the, ano po yon? Ayan, nawalan na tayo. Ayan, so ito po yung yung mga iba't ibang mga microorganisms. Ulitin natin, bacterial. Pag sinabing bacteria, it's a large group of single cell microorganisms. Pag sinabi natin po, pag na-encounter natin yung salitang virus, it is something to do with laktawan natin po yan, a microorganism that grows and replicates on any living organism. Yan po yung virus, and there are over 200, and dyan po matatagpuan natin po yung ating pong COVID-19, and of course yung sumunod po yung fungi. Ito po ay isang uri po ng halaman po na microorganism that does not have a chlorophyll, and then it replicates by way of budding. At yung pang-apat po natin, tulad nung nasabi natin kanina, ito po yung ating pong yung ating pong protozoans, this is a lowest form of an animal and single-celled that feeds on organic matter. At ang panghuli po, yung sinabi po natin kanina, yung parasite. Yung parasite naman po ay nabubuhay po yan sa pamamagitan po ng mga living organisms na kanyang kinakapitan. At lagi pong nating tandaan, may dalawa pong kategorya po ang ating pong parasite. Meron pong facultative, isang kasama po yan, kalipunan, maaari niyang mabuhay kasama po ang isang kalipunan, or it could live independently by itself, or obligate. Ibig sabihin po noon, pag namatay po yung kanya o na-pull out sa kanyang host, ay maaari din po siyang mamatay. Maaari din po, hindi na po siya magsusurvive. At ang isang classic example ng ating pong obligate ay ang COVID-19 na siyang sumalanta sa mundo natin ng almost mga 2 taon, no? 3 taon even. Okay, so tuloy po tayo. What time is it now? Tayo po ay nasa 12:43. Medyo may araw. May oras pa po tayo. Tunguhin po natin ang sumunod na, ano po natin, pasadahan na po natin ang patungkol naman sa infection process. Ano po yung infection process? Okay, maiksi lang po ito actually. Ayan. So pag sinabi pong infection process, what does that mean? Ito po yung tingnan natin kung paano po dumadami at kumakalat po yung mga harmful microorganisms. Okay? So ayan po yung kanyang larawan. Ang tawag po dito ay this is what we call as the chain of infection. Okay? So an infection process is a series of steps that occur when a pathogen such as a bacteria invade and multiply within a host organism, causing an infection. So yan po, no? Yan po yung infection process. Saan po yan magsisimula? Ito po yung magsisimula sa isang infectious agent, and then it becomes a reservoir, yung kanya pong imbakan, and then nagkaroon po siya ng portal of exit, lalabas po siya sa kanyang reservoir, and then yung mode of transmission, yung kanyang kaparaanan po ng paglabas at pagkilos, and then magkaroon po ng portal of entry or port of entry na kung saan ay maaari po siyang papasok at kanya pong gigibain ang defense mechanism ng kanyang host, no? And then ayun po, the cycle goes on and on. Question, bakit natin pag-aaralan, sir, yung chain of infection?
para malaman naman natin kung saan po yung kanyang, ano po yung kanyang paraan ng kanyang pagkalat at makukontain natin kung sakasakali. Pag na-identify natin na meron ganon, well, of course, not us, kasi po tayo nagmamasahe lamang po, pero we can also do our little share. No? We can do also our means to help prevent the spread of a disease. Kaya mahalaga maintindihan natin yung tinatawag natin na infection process. Okay, ano po yung infectious agent? Any form of an organism that is capable, may kakayahan po siyang manira, pumasok doon sa isang host organism. So tulad na sabi natin kanina, it could be through a form of a bacteria, a virus, a fungi, a protozoa, and a parasite. Okay, so maaari siyang matransmit sa iba't ibang paraan, no? Yun po yung infectious agent. Ang pangalawa, this is reservoir. Huwag niyong basahin reservoir. Ang pronunciation po niyan ay reservoir. No? Para sa mga kasama nating visually impaired, ang kanyang spelling po ay R-E-S-E-R-V as in victory, O-I-R. No? Pero the way you pronounce it, is reservoir. Yan. Okay. So ano po yung reservoir? This is a place where an infectious agent lives and reproduces or simply exists while waiting for the opportunity to infect other organism. So ibig sabihin po noon, ito po yung lugar na kung saan siya nagpaparami, no? Nagre-reproduce, and then nag-aantay po siya ng pagkakataon na maaaring siyang kumalat doon sa ibang organism. So that is the reservoir. That's the second stage of the infection process. The third stage of the infection process ay yung tinatawag nating port of exit or portal of exit. Ang ibig sabihin po no, this is the pathogen's exit route from the reservoir ng kanyang imbakan na kung saan ay pag lumabas po yan, ay yun po yung paraan po na paglabas ay ito po sa pamamagitan po ng dugo, pamamagitan po ng secretion. Pag sinabing secretion, yung mga likido na lumalabas sa katawan, katulad po ng semen o ng vaginal secretions, no, sa ari ng lalaki at sa ari po ng babae, no? So yan po ang isang potential o yung paraan po ng kanyang pagkilos, paglabas, no, upang magkaroon po ng infection sa ibang mga organism. Ito po yung mga halimbawa po niyan, skin to skin contact, no? Yung mga pagbeso-beso, yan pwede po yang makahawa. Yung pagkakamay po natin, nakakahawa po yan. So yung of course yung pagkikis natin, no? Kapag ang kahalik po natin, ang kahalikan po natin infected, then we get the disease, and then we become our host ourselves. Tayo na po ang naging carrier ourselves without even us knowing it, no? Yan po yung skin to skin. Ang sumunod na maaring paraan po ng kanyang portal of exit ay yung tinatawag na respiratory droplets, no? Tulad na sabi natin kanina, pag tayo ay nabahing, no? Hatching yung ganon. Lumalabas yan, droplets, no? Tapos ang malungkot niyan, kapag nagka-droplets po yan, eh tumatagal po yan sa area na matagal na matagal. Hindi naman matagal as in matagal, pero mga ilang oras nakalipad lang po yan. And then kapag kang isang tao po ay walang kamalay-malay, napadaan po siya, na nalanghap niya po yan, yeah, there it goes. That person becomes already a carrier kasi infected na po yan, no? So that's the second, another part of the portal of exit, the droplets. Airborne transmission, just the same as what we have mentioned. Droplets po yan, through the air din po yan. Ano po, kakalat po siya, manatili po siya, suspended po siya sa air na matagal. And then, yun po, ang isang typical na halimbawa ay yung ating sipon, no? Ang ating sipon. So, kapag tayo po, ang katabi po natin infected, napatabi po tayo sa kanya, there it goes, no? Sa pamamagitan po ng kanyang hininga, sa pagitan po niyang pagbahing at yung po ay may infection, mayroon pong microorganisms na kaakibat, then it also affects us in a way later. Okay? Blood transfusion, yun po yung minsan yung pagka tayo nagdo-donate ng dugo, kaya ang mga medtech, no, yung mga medical technicians talagang chine-check nila yan kung wala tayong problema sa dugo bago tayo pwede mag-donate ng ating pong dugo. Because through blood transfusion, maaari pong magkaroon po ng paglipat po ng ano po ng mga harmful microorganisms. This could be a form of a port of exit
or portal of exit, no? Yung blood transfusion. Ayan, isang halimbawa din po niyan ay pamamagitan po ng mga mga lamok, no? Yung mga dengue infected na lamok. Yan po, pagka siya po ay napadapos sa isang balat at nasipsip po niyan or nagkaroon po ng transfer of of liquid and then po nagkaroon po ng infection po yung walang kamalay-malay po na pasyente. Okay? Sorry. Ang sumunod po is sexually transmitted diseases, no? Kapag ka ang tao po na kung sa kanino po tayo nakipagtalik ay mayroon pong infeksyon, then yun nga po, no? Isang paraan po yan sa pamamagitan po ng semen, sa pamamagitan ng vaginal discharge, no? At maging yung contact through the anal, no? Yung may mga iba sa kababayan natin, anal po yung contact po nila o yung mga iba naman ay oral yung contact nila, eh nagkakaroon po siya ng ganon uri po ng ng transmission of disease or sa pamamagitan po ng mga sugat, no, breaks in the skin o the mucous membranes, yan nagkakaroon po siya ng transmission. Ayan po. Fecal oral transmission, ito naman po yung mga sa pamamagitan ng minsan yung mga kababayan natin na naghihiraman po ng sigarilyo, di ba? Pre, kumusta ka pre? Tapos yan, pahiram naman ng sigarilyo mo. Yan, lalanghap-langhap yung gano'n, no? Yan, nagkakaroon po ng transmission o yung straw, no? Uminom tayo infected, ay yung ating kasama infected, isinali doon sa sa kaibigan natin o tayo naman uminom doon sa straw na yon, then we could be we would be affected through that means. Gano'n din po yung mga gamit po natin sa mga yung mga kutsara, yung mga plato, yung pagka-infected po 'yan at tayo kumain, yun nagkakaroon po ng infection sa atin po sa pamamagitan po ng mga element na ito. Okay, so bakit nasa number 5 na tayo? Portal of exit, mode of transmission, portal of entry. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nalito si Mr. Eugenio. Tama nga po, portal of entry. Okay. So kanina, port of exit, transmission yung nasa gitna na pinag-usapan natin. Okay, so let's move on. Pag-usapan natin po yung portal of entry. From the exit, the port of entry or the portal of entry, ito po yung kung saan papasok po yung microorganism sa pamamagitan po ng una, yung sinasabing ingestion. Pag sinabi ingestion, through the food that we eat, no? Yung pagkain kinakain natin, dumadaan sa ating bibig kapag ang pagkain po katulad nung mahilig po sa atin sa mga yung 'di ba yung sa kalye, yung ano yung ginaganon, yung sinasawsaw mga isaw na 'yan, no? Pagka ang sinawsaw natin, kunwari yung infected, kumain siya, sarap-sarap niya, no? Tapos mamaya naisipan niya magsawsaw, sinawsaw niya ng gano'n, ayun na. Saan manatili yung microorganism, no? Nandoon na sa sawsawan. At lahat ng magsasawsaw, ayan, may free ano na sila, may free taste na sila ng mga microorganisms. Okay? Or yan, tulad sinabi po natin sa pamamagitan po ng hiraman po ng sigarilyo, the break in the skin na mention natin kanina, ito po ay entry po. Kung yan po ay exit, pwede po siya maging port of entry, no? Yan po ay paraan ng pagpasok. Okay? And yan, ang panghuli ay yung tinatawag na, we're talking of the infection process by the way, yung tinatawag natin na susceptible host. Sino po yung mga susceptible host? Ayan. Sabi po rito, not all hosts, pag sinabing host, yung organism na yan, no, sa atin po, mga tao, hindi po lahat ay susceptible to a particular pathogen. What do you mean by that? Pag sinabing susceptible, sila po ay ah, hindi po prone, hindi po sila maaring dapuan po ng mga harmful na mga microorganisms o ng mga pathogen. Ano pong paraan? Sapagkat yung mga tao ito ay meron pong malakas na natural na defenses sa kanilang katawan that prevents pathogens from causing diseases. Diseases. Okay. Pasensya na kayo, nabubulol ako eh. Alam mo naman. Okay. So, ayun po. Kaya
Hindi po lahat ng tao ay susceptible. Pag sinabing susceptible, ibig sabihin nun, hindi po sila madali pong dapuan ng mga iba't ibang mga harmful na microorganisms. Normally po, ito po ay sa mga young adult. Ayan, no? Linawin po natin, no? Normally po, ito po ay patungkol sa mga young adult, lalo na yung mga young adult na athletic, no? Mahilig mag-exercise, very conscious sa diet, maingat sa pagkain kinakain, wala siyang masasamang bisyo, yung ganon. They are the ones who are not particularly susceptible to any harmful microorganism. However, as the age, no habang tumatanda, ayan po, humihina at humihina. Natural po na occurrence sa buhay po ng tao po yan, no? Wala pong sorry to say, wala pong tumatanda na manatiling malakas. No, kahit anong gawin po ng tao, that is because of the ano po, nature na po natin po. Hihina at hihina ka po niyan. Lalo na kung nasa genetics. Pag sinabing genetics, salin lahi. Kung nasa lahi po ninyo ang kahit na po healthy living po, healthy lifestyle, kung nasa lahi po ninyo ang magkakaroon po ng cancer at a certain age level, ayun po, talagang magka-cancer ka po, no? Kasi nakaprogram na po sa inyong DNA. No, nakaprogram na sa inyong DNA na at a certain age level, yun, magkakaroon ka ng ganitong sakit. Okay? So, ang sumunod naman, nutritional status, no, yung mga kababayan natin na hindi po mahilig kumain ng masustansyang pagkain. Nung kinakain po natin kung ano madukot natin sa grocery, no? Mga junk foods, yung mga ganun, maaalat, yung mga ganun, matatamis naman even, yun. Yun po, pwedeng mag-affect po, maging susceptible po yung tao na yun, no? Personal hygiene, yung mga taong hindi mahilig maglinis ng katawan, no? Ayun na po, kunting kunting wash-wash lang ng gano'n, yan na yun. Pero nandun na po yung mga samut-saring mga microorganism sa katawan, no? Pwede po yung magkaroon po, magiging susceptible. And another one is one of the critical factor na kung saan ang isang tao ay maging susceptible host ay yung kanyang stress level. Ano po yung ibig sabihin po ng stress level? Yung kanyang kakayahan na mag-handle ng mga stressors. Pag sinabing stressors, yung mga nagko-cause ng stress, yung dahilan ng pagkakaroon ng maraming stress, kaliwat kanan po yung stress hanggat hindi niya na makayanan, ayun, hihina at hihina yung kanyang level. Bakit kamo? Kasi dahil sa stress, hindi siya makatulog na maayos. Dahil sa stress, hindi siya makakain ng masustansyang pagkain. Dahil sa stress, yung kanyang immune system ay hihina. Ayun. Yang tao na yan, yung individual na yan, ay magiging, ika nga, susceptible host, no? Ayun po yan, no? Kaya, pero kapag generally speaking, ang isang tao ay maingat sa katawan, no? Siya ay very conscious sa kanyang diet, sa kanyang pamamahinga, sa kanyang lifestyle even, maaaring pong mapigilan pa po yan yung pagkalat, paglaganap po ng mga harmful microorganisms sa katawan ng tao. Ayun po. So, ayun po yung dapat nating maunawaan, no, patungkol doon sa process of infection, no? Yung proseso po ng infection na kung saan ay maaari mapabilang po tayo doon. Kaya yun po yung ating titignan at babantayan patungkol sa ating kalusugan. The signs and symptoms of inflammation, ito po ay patungkol doon sa reaction po ng ating katawan when it comes to the invasion, no, atake po ng mga microbial ng mga harmful microorganisms. At ito ay nagko-cause ng tinatawag sa Ingles na inflammatory response, no? Ano po yung inflammatory response? Halimbawa, pag tayo ay yung ating pong pagkain kinakain ay mayroon pong mga harmful microorganisms at yung ating pong tonsil, yung lalamunan po natin, yung nandito, yung lalamunan po natin dito ay hindi na nakayanan nung dalawa nating yung tonsils natin, no, na-infect siya. Ayun, nagkaroon po tayo ng sinat, nagkaroon po tayo ng panghihina, yung gano'n na nararamdaman po sa lalamunan. Yan ay isa pong simptomas. Ito pong sinyales na nagkakaroon na po ng inflammation at kinakailangan pong gawan ng paraan, no? Although our body tries to protect itself and produces the necessary antibodies para maproteksyonan yung ating
tonsils, but there are times because of the what we call kanina, what we have mentioned, yung kanyang immune system mahina na, yung kanyang edad ay medyo alanganin na rin at hindi naman siya kumakain masustansyang pagkain at wala siyang sapat na kapahingahan, and then what happens is gumibigay na po yung kanyang tonsil at eventually kumakalat na po yung mga harmful microorganisms sa sistema ng kanyang katawan. Okay? Ayan po, ito po yung tandaan nyo po. When it comes to signs and symptoms, ito po yung mga mahalaga pong katawagan. Pag tinawag na heat, sometimes it's being called as calor. Yan po yung init, no? Ito po yung pagka mayroon po sintomas, may init-init po, no? Halimbawa, yung ating lalamunan, mainit-init na po yan. Mayroon pong calor, yan. Or yung letter B is the loss of function or function lesa, na hindi mo magagalaw, hindi mo maikikilos. That's one indicator na mayroon po tayong inflammation. The next one is the pain or dolor, pananakit, no? Sa lalamunan po natin, pananakit ng paglunok, no? That's pain or calor or dolor, I'm sorry. And then redness, no? Pamumula sa balat natin, no? Nagkakaroon ng pamumula, that's another indicator na mayroon po tayong infection or the swelling, that's like what we've said kanina, yung ating pong lalamunan, yung ating pong tonsil, namamaga po yan at dahil po sa sanhi na maraming nakakapit na po na harmful microorganism at hindi niya na kayang ipagtanggol yung sarili po niya, nagkakaroon na po ng tinatawag na swelling. Ayan. Okay, so I think that is all about the process of infection that we have to tackle. Do you have any question or clarification regarding this? Okay na ba tayo dito? Are we good in this? May tanong ako, sir. Yes, ma'am. Go ahead. Sir, ano parasite po yun, sir, na parang buhok po, sir, sa sobrang ipis? Dali Mobile. Ano yung Tanet? Ang tanong mo? Anong parasite yung? Anong parasite po yun, sir? Yung manipis po siya, sir, na parang buhok. Parasite na manipis na parang buhok. Baka yung sinasabi parasite or baka bacteria? Yung pahaba? Yes po. Oo, yung bacteria, di ba, yung sinabi natin kanina, pagpahaba po yan, ang hugis papahaba, that's essentially ang tinatawag natin na lactobacilli. Lactobacilli, yun yung katulad ng iniinom natin na Yakult, no? It's made of Lactobacilli cerosa strain. It's a type of a microorganism na iniinom natin because nakakatulong sa ating digestion, sa digestive process po natin. Okay. I mean, sir, yung, di ba po may parasite po, sir, na parang buhok lang siya, sir, na, ano, na pumapasok sa mga sugat, sir. Then Marami pong papunta sa klase tiyan. po. I'm sorry, Mm. there are many types of tulad sinabi natin, 'di ba? Ah, sa totoong buhay, sabi po ng mga experts, ang mga mikrobyo o microorganisms sa ating mundo, sa katawan, sa buong paligid ay mas marami pa po sa dami ng tao sa mundo. So, I cannot categorically describe to you kung ano po yung, but based lang sa ating mga maiksing discussion, kung pag sinabi natin pahabang microorganism, essentially sa ating mga illustrations, yun po yung Lactobacillus cerosa strain. Pero parasite, sinabi po natin parasite, kasi single cell po yung it does not fall under the parasitic na category po, no? So, ayun. Ay, hindi ko lang alam kung ano yung bakit pumasok sa isip mo yung maliit na mahaba na parasite. Sige lang, tingnan natin. Hindi, hindi ko hindi ko masagot yan kasi we just based laman ang ating discussion sa mga generics na yung general concepts, classification po ng mga mikrobyo. So, wag kang mag-alala. Hindi naman tatanong sa exam. 100% I'm sure of that. Okay. So, doon lang tayo sa mga major areas. Okay ba yon? Nasagot ko ba yon? Yes Tonet? po, sir. Oh, Salamat. peace. Okay lang, sir. Yun kasi yung case na mama ko, sir.
Kaya Ganun nag-asa ko ba? po ano. Yeah, yun Ah, po yung ilang years na nag-stay pala sa tiyan niya, sir. ganun. Yun yung nakamutay. Yes po, nag-damage po Parasite. sa tiyan niya, sir. Baka Oh. di ba yung ringworm, ganun yun? Parang baka taper, taper. Yun Kaya po. yung parang horse, Ah, hair, tawag nun. horsehair. Ewan ko ha, hindi ko masyado na Parang ano. sa may, sa na siya eh. Sino Mantis, sino nakakaalam? Basta alam ko kasi tapeworm yun eh. Pagka pero hindi ko alam kung may horse bang siyang horsehair worm. Oo, yung horse galing po sa, sir, galing po sa mantis na hayop. Yung kinokontrol mantis niya na yung hayop. Sige. Paunahan tayo sa Google. Horse, horse tail, horsehair worm. horsehair worm. Ayan. Okay. So it's an animal. Ayan oh. Ay, di makita. Oh, pahaba nga siya, no? It's a phylum of parasitoid animals superficially similar to nematode worms in morphology. Okay. Ayan. Pero sige lang. Ah, yun, para siyang sinulid, no? Pahaba. Sinulid siya, ma'am. Mm. Anyway, sige po. Sige, next time natin tingnan to, pero definitely hindi naman to maaring lalabas sa inyong exam. Okay. Sige po, any other question or clarification? PM mo lang ako, baka may iba pang Tonet, may baka pang gusto itanong regarding this sa patinan natin. Okay, so I think we're good. Wala na tayong tanong. Medyo nag-overtime na tayo ng kaunti. Darlie, meron kang itatanong before we end? O si Maricel? Wala naman po. Are we good? Nandito na ako, sir, sa gate. Ah, Ako din, patakas, sir. patakas ka na pala. Patakas ka pala, Darlene. Sige, Tonet, ano yung dagdag mo, Tonet? Di ba, punta na kami dyan, sir. Nandito lang din ako sa kanto, sir. Ayun nga pala, mukhang pamilya yung gate na yan. Gate, sir. Parang sa AUSA, sabi ko parang sa AUSA yung gate na yan. Oo. Buti na lang di ka umakyat, kundi mahuhuli ka ng pulis dyan. Sige po. So, that will be all for today. Thank you so much for your time and see you tomorrow. Tomorrow is your first, tandaan niyo po first graded na exam. No, this is your anatomy and physiology. I'll be giving you 100 items. So part ito ng inyo pong graded examination. The next one, next week would be your inyong microbiology and pathology. Okay, and then your Maghapon final. ba yan, sir? Ano po? Maghapon po. Maghapon po para may time Ah, po kayong po. Maghapon po yung inyong kasi exam bukas sa tomorrow. morning may lakad. Baka Opo. malate. Opo. Opo. By the way, by tomorrow wala tayong um, Word of God tomorrow kasi may nasa isang travel ako. So, diretso kayo ng 12, abangan nyo agad. Pagpasok ng 12, start na agad yung inyong 100 item na first graded na exam under sa anatomy and physiology. Okay? And 1 hour then, lang po yun, sir. ha? 1 hour lang po yun. 1 hour lang po siya. It will start at 12 and then it will end at 1 o'clock. 1 hour lang po. Okay? Sige po. So tuloy niyo po yung inyong mga requirements for those who are in Jensen area. Pwede kayong, I think magkikita-kita kayo dito sa AUSA Jensen for your face-to-face. Kayo yung magpa-practice dito. And then meron din kayo schedule sa March 29 for your final practical examination. Na face-to-face po, final practical. If you have your face-to-face final practical exam, no need for you to submit your video. Pero po yung mga nasa malayong lugar, then you are required to submit your video to complete your requirement. And if you pass, then I will now ready your documents para po kayo ay makapag-exam sa DOH come June 2025. Ayun po. So kung wala na po, we have to end from here. And see you. God bless. Yung iba ay nag-aantay na pala sa gate. sa gate ng AUSA. Ayan. See you Sir, later. bye. Bye for now. See you, Study, sir. aral kayo ha. Bye, sir. Thank you, Aral, sir. aral. Po.
Huwag niyo pong kaligtaan yung pag-aaral kasi yun po ang susi ng tagumpay na sa pag-aaral, and I want all of you to pass and be an LMT after the June exams. Bye! Arigato!